Hello po. Genesis 6 na po tayo. Dito, lumala talaga ang kasamaan sa mundo. After ng long lives and lineage na puno ng violence at evil thoughts. Pero sa gitna ng lahat, may isang tao na nakita ng Diyos na matuwid, si Noe. At binigyan siya ng plano para sa kaligtasan, para sa mga feeling overwhelmed sa mundo ngayon. Corruption everywhere, stress sa work abroad. May message si Fire God dito, justice at grace. So, simulan na po natin pagbabasa. So, Genesis 6, ang dating Biblia, 1905. At ang nangyari, nang magpasimula na dumami ang mga tao sa balat ng lupa at mag-anak ng mga babae, na nakita ng mga anak ng Diyos, magaganda ang mga anak na babae ng mga tao, at sila'y nagagsikuhan ng kanyang asawa sa lahat ng kanilang pinili. At sinabi ng Panginoon, ang aking espiritu ay hindi makikipang punyagi sa mga tao magpakailanman, sapagkat siya'y may laman, gayon may magiging 120 taon ang kanyang mga araw. Ang mga higante ay nasa lupa ng mga araw na yun, at pagkatapos din naman na makipagsiping ang mga anak ng Diyos sa mga anak na babae ng tao, ay mga anak sila sa kanila. Ang mga ito rin ay naging makapangyarihan ng unang panahon ng mga lalaking bantog. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon ng kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso, at sinabi ng Panginoon, lilipunin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisigan ko na aking nilalang sila. Datapwat si Noe ay nasumpong ng biyaya sa mga mata ng Panginoon. Ito ang mga lahi ni Noe. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe ay lumakad na kasama ng Diyos. At nagkaanak si Noe ng 3 lalaki, si Sem, si Sham at si Japhet. At sumama ang lupa sa harap ng Diyos, at ang lupa ay napuno ng karahasan. At tinignan ng Diyos ang lupa at narito sumama, sapagkat pinasama ng lahat ng tao ang kanilang paglakad sa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ang wakas ng lahat ng tao ay dumating sa harap ko, sapagkat ang lupa ay puno ng karahasan dahil sa kanila. At narito sila'y aking lilipuling kalakip ng lupa. Gumawa ka ng isang sakyang kahoy na gopher. Gagawa ka ng mga silid sa sasakyan at iyong sikan sa loob at labas ng sahing. At ganitong paraan gawin mo, 300 siko ang haba ng sasakyan, 50 siko ang luwang, at 30 siko ang taas. Gagawa ka ng isang durungawan sa sasakyan, at wawakasan mo ng 1 siko ang dakong taas, at ang pintuan ng sasakyan ay ilalagay mo sa tagiliran. Gagawin mong may lapag na lalong mababa, pangalawa at pangatlo. At ako, narito ako'y magpapadagsa ng isang baha ng tubig sa ibabaw ng lupa, upang lipulin sa silong ng langit ang lahat ng laman na may hininga ng buhay. Ang lahat na nasa lupa ay mangangamatay. Datapwat pagtitibayin ko ang aking tipan sa iyo, at ikaw ay lululan sa sasakyan.
ikaw at ang iyong mga anak na lalaki at ang iyong asawa at ang mga asawa ng iyong mga anak na kasama mo. At sa bawat namumuhay sa lahat ng laman at ay malululan sa loob ng sasakyan ng dalawa sa bawat uri upang maingatan silang buhay na kasama mo, lalaki at babae ang kinakailangan. Mga ibon ayon sa kanilang uri at hayop sa kanilang uri, sa bawat nagsisiusad ayon sa kanilang uri, dalawa sa bawat uri ay isasamang mo sa iyo upang maingatan silang buhay. At magbaong ka ng lahat ng pagkain at kinakain at iimbakin mo sa iyo at maging pagkain mo at nila. Gayon, ginawa ni Noe ayon sa lahat ng inutos ng kanyang Diyos ay gayon ang ginawa niya. Sobrang intense. Tingnan natin ang maayos. Sa verse 5, ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. Parang description ng mundo ngayon, di ba? Balita full of violence, people hurting each other, moral decay, at ang Diyos mismo nagsisi at nalumbay sa puso. Hindi lang galit, heartbroken talaga siya sa ginawa natin sa kanyang creation. Pero sa verse 8, si Noe ay nasumpong ng biyaya. At bakit? Kasi matuwid siya. Sakdal sa kanyang panahon at tumalakad kasama ng Diyos tulad ni Enoch sa chapter 5. Hindi perfect pero obedient. Kahit ang buong mundo corrupt, pinili niyang sundin ang Diyos. At dahil doon, binigyan siya ng misyon. Gumawa ng ark, save his family at animals dahil darating ang judgment. So yung flood. Para sa atin, nasaan ka man sa lupalop ng mundo, ng abroad, pag nakikita mo yung pressure, unfairness o temptation na sumasama sa agos, remember Noah. Hindi kailangan baguhin ang buong mundo. Kailangan lang sundin ang Diyos sa iyong corner. Build your ark. Daily prayer, faithfulness, protect your heart, family. God still sees the righteous one, still offers grace and a way through the storm. Lord, salamat po sa Genesis 6. Kahit mabigat, nakikita ninyo po ang lahat ng kasamaan at nalulungkot po kayo. Pero salamat sa biyaya ninyo kay Noe. Tulungan ninyo po kami na maging matuwid sa aming panahon kahit mahirap. Para sa mga nanonood, yung pagod sa work, feeling alone sa foreign land o struggling sa temptations, bigyan nyo ng tapang na lumakad kasama ninyo tulad ni Noe. Tulungan kaming maging obedient kahit mukhang imposible ang instruction ninyo, at salamat po sa promise ng tipan na may kaligtasan pa rin. Yakapin ninyo po kami sa gitna ng storm na to sa pangalan ni Jesus, ang ating tunay na ark of salvation. Amen. Well, kung na-bless po kayo, like and subscribe. At kung meron po kayong mga prayer requests, I encourage you to write a comment of your prayer request po. So, kayo po ay mag-ingat parati. God bless.